At ngayong umaga mga kasama nga natin si Dr. Adelaida Palma, ang Chief for National Freshwater Fisheries Technology Center ng BFAR tungkol sa pagsugpo ng tinatawag na mga knife fish sa bansa. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga din naman sa iyo. Muna siguro pag-usapan po natin itong knife fish na to. Ano po ba itong knife fish? Isa siyang uri ng ornamental fish na dinala dito sa ating bansa, buhat sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia. Unfortunately, hindi siya indigenous dito sa atin. Tinatawag siyang big bully dito sa ornamental fish trade kasi isa siyang napaka-agresibo na isda at kabilang siya dun sa tinatawag na pamilyang Osteoglossiformes. Meaning to say, itong isda na to, ang ngipin niya hindi lamang dun sa dulo ng kanyang bibig, kundi maging ang kanyang dila ay meron ding ngipin. Ito po ba yung reason kung bakit nga siya pinangalan na knife fish? Dahil nga po yung dila niya may ipin din? Hindi lang yon, pati yung hugis ng kanyang katawan, kaya sinabing knife fish kasi yung hugis ng katawan niya ay para din talagang kutsilyo. Actually, nakita ko nga yung picture, parang siyang baliktad na arawan. If you get what I mean? Kasi parang may hump siya. Pero ma'am, ano nito sa ibang mga isda? Malaki ang kanyang impact doon sa tinatawag nating biodiversity doon sa Laguna de Bai. Kasi siya ay highly carnivorous na isda, kaya ang ginagawa niya ay kinakain niya yung ating mga indigenous species like for example yung mga ayungin, yung biya, yung hipon, yung kanduli. Ito yung kanyang main diet. So malaking kawalan nito in terms of talaga dun sa populasyon ng ating indigenous species. Plus yung mga nag-aalaga ng isda doon sa mga fish pen at fish cages na alam naman natin na napakarami sa Laguna de Bai, ay nagiging problema din ito kasi pagkahulog pa lamang ng similya ng bangus at tilapia, kinakain na to ng mga knife fish. So ang nangyayari, wala halos maani itong ating mga fish pen at saka fish cage operators. Yes. Ma'am, ito naman po bang knife fish na to, is this something na edible din po ba? I mean, pwede po ba? Kumbaga, parang pest nga po yung nangyayari sa kanya ngayon. Pero meron po ba tayong pwedeng gawin na something positive about this? Kunwari, pwede po ba siyang kainin, ibenta, or kung bang ano ba yung mga ibang purposes niya? Actually, mayroong bumibili nito doon sa parte ng Binangonan. Dinadala ito doon sa Nabotas Fishport at meron doon kumukuha, ginagawa, pinaprocess siya into value-added products. Sa parte naman ng Bureau of Fisheries, rin kami ng mga pag-aaral upang makadevelop ng mga products na pwedeng paggamitin itong live fish. Yung aming post-harvest technology division ay nakakame up ng value-added product like for example fish sausage, fish nuggets, fish tofu, para ito naman ay makain din ng ating mga yung pamilya na nandun nakatira dun sa baybayin ng Laguna de Bai. Plus kami sa Bureau of Fisheries din, humahanap din kami ng iba pang paraan kung paano ito magamit. Like for example, pinaprocess namin ito into fish meal para magamit dun sa pagkain ng ibang isda. At saka ginagawa rin itong yung trash fish para dun sa pag-culture naman ng mga high value marine species. Okay, pero ma'am, kailan po ba at paano nagsimula ang contamination ng knife fish sa Laguna de Bai? Yun nga ang transport niya, introduction niya is through the ornamental fish trade. Ang nakita naming dalawang paraan kung bakit ito nakarating sa Laguna de Bai, unang-una ay yung mga ornamental fish breeder, meron sila mga fish pan na pinag-aalagaan nila rito at doon nila ito, yung mga broodstock doon nila mini-maintain. Maaring nung bumagyo ay na-inundate yung kanilang mga at ito ay nakawala sa Laguna de Bai. Although meron din kaming nakuhang informasyon na sinasabi nila na through merit release. Na ibig sabihin nun, merong isang grupo na because of their religious belief ay nagkaroon ng seremonya, pinakawalan nito sa Laguna de Bai because of things na sabi nilang for good karma. Pero kami, masigit naming pinagtutuunan ng pansin yung yun ang pagkakawala nito dun sa mga aquaculture facilities kasi parang mas most likely na yun ang naging dahilan. Mas believable na idea kumbaga and mas logical rin na yun nga ang nangyari nung baha. Yes, oo. Ito naman po ma'am, para naman po siguro sa mga ating mga ingisda, ano po ba yung halaga nga po nitong tinatawag nating knife fish kung ibebenta nga nila sa merkado, kung may mga nahuli sila or ibebenta nila sa mga taong interesadong bumili?
Ito ang isang malungkot kasi nga sa bawat isang kilo, para makapagpalaki tayo ng isang kilo ng knife fish, kumukonsumo ito ng 7 kilo ng ating mga indigenous species, yung ating ayungin, biyak, kanduli. Kung pepresyohan natin ito, sabihin natin average price nito sa market is 150 pesos. So kung kumonsumo ang knife fish ng 7 kilo, nasa 1,050 ang halaga nung nakain niya. Tapos ibebenta lamang siya ng 20 pesos isang kilo. So lulugi ang ating mga mangingisda ng 1,030 pesos sa bawat kilo ng knife fish na kanilang ibinebenta. Napakalaking lugi nito, Carla, kasi isipin mo nga, itong knife fish talagang pest siya kasi lahat nga ng ibang mga fish or mga ibang species ng isda na pwedeng pagkakitaan ng pera ay kinakain niya imbis na Kahit mabenta hipon, nga. Yun nga, kinakain. pati hipon, di ba? Oo nga. Pero ma'am, gaano ka wide na ba yung contamination? How widespread is it? Nagkaroon kami ng baseline survey, yung lumabas doon sa aming pag-aaral na ang total catch ng knife fish ngayon is around 3,100 something kilogram per day. That is covering only yung 40% ng mga fisher folk na supposedly affected. So kung i-extrapolate natin ito, kunin natin yung 100% ng mga fisher folk plus yung magiging harvest from the fish pen, tumatayo na nasa mga 10 tons or 10,000 kilos ang naha-harvest na knife fish every day, no? And then kung titingnan naman natin sa catch composition, halos 40% ng total catch ng Laguna Lake ay knife fish na. So makikita natin yung malaking impact nito at kung tutuusin, tingnan natin yung percentage, yung mga indigenous natin halos negligible na lang, point something, yung ayungin, 0.56, gano'n. So talagang halos negligible catch na lang yung indigenous species natin. Ma'am, ito naman po, alam nga natin na ganyan pala sila karami. Pero meron pa po bang mga sighting nito mga knife fish sa ibang mga lugar aside from sa Laguna de Bay nga po? Yan ang gusto naming pigilan. Sabi nga ngayon, we're dealing with the large-scale infestation. Meaning to say, napakaseryoso ng problema sa Laguna de Bay. Ang gusto nating i-prevent at ito ang binabantayan namin, kaya kami ay nakipag-ugnayan, nakipag-forge kami ng partnership with other government agencies para magkaroon ng interagency technical working group para mapigilan natin ang paglagana pa nito doon pa sa ibang lawa at ibang katubigan ng ating bansa. Gusto natin na dito na lang siya sa Laguna de Bay, dito natin siya i-contain. Okay, so ano po yung ginagawang measures para ma-contain siya sa Laguna de Bay? Unang-una, in partnership with the local government unit, with the municipal fisher folk, with the Laguna Lake Development Authority, nag-launch kami ng tinatawag namin na massive retrieval ng knife fish. Kasi before, ang ginagawa nila, pag nahuli lang ng mga fisher folk ito, pinapatay nila, tinatapon lamang nila, which is a bad practice kasi napopollute yung lake. So sa ngayon, kinukuha namin yung mga nahuhuling knife fish. Tumulong din ang BFAR na mamili nitong knife fish. Binibili namin to sa halagang 20 pesos, isang kilo, para ma-encourage yung mga fisher folk na hulihin ito. At yun nga, gumagawa kami ng mga paraan para ito ay magamit through value-added products, through utilization as fish meal and trash fish. At meron ding effort ang BFAR para magamit ito doon sa mga ornaments. Like for example, yung leather, yung fish leather, using knife fish, yung skin ng knife fish, meron na ding dinidevelop na products. Okay, ma'am, siguro panghuli na lang po, baka meron po kayong mensahe po sa ating mga manonood ngayong umaga, siguro may mga mangingisda po, kung ano nga po yung mga proper na measures na kailangan po nilang gawin tungkol nga po dito sa knife fish na ito. Ang binabantayan natin ngayon upang masiguro natin na hindi na siya makakakawala dun sa iba pang lawa at siya ay masugpo sa Laguna Lake, binabantayan natin yung mga pathways na maaaring maging dahilan ng kanyang pagkalat sa iba pang lawa. At dito hinihingi natin ng kooperasyon ng iba't ibang sektor, yung mga ornamental fish traders,
They police their own ranks. Magbigay sila ng tamang impormasyon doon sa mga bumibili ng isda sa kanila na ito ay hindi nila dapat pakawalan doon sa mga katubigan natin kung sila ay sawana. Doon naman sa mga mahilig, sa mga hobbyists, maging maging responsible pet owners tayo. Kung ayaw na natin ng isda, wag nating basta pakawalan sa tubig, mas mabuting isurrender natin sa Bureau of Fisheries. At meron po tayong mga batas na bantay doon sa mga pagpapakawala nitong mga tinatawag natin na invasive species. Meron po tayong Wildlife Act, meron po tayong Fisheries Code, meron po tayong FAO 221, at saka yung Good Aquaculture Practices na kung susundin lamang po natin ay may iwasan natin itong pagkalat ng mga salot at peste doon sa ating mga lawa na siyang uubos doon sa ating natural na or likas na yamang tubig. Thank you so much, Dr. Aida Palma.